Welcome back sa aking channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang development sa modernization ng Philippine Coast Guard. Opisyal nang binuksan ng Department of Transportation o DOTR ang bidding process para sa konstruksyon ng 5 bagong 97-meter multi-role response vessels o mas kilala bilang MRRVs sa ilalim ng Japan-funded Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3 o MSCIP Phase 3. Hindi lang ito simpleng ship procurement, isa itong malinaw na indikasyon kung paano unti-unting pinapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nito sa karagatan, lalo na sa mga malalayong waters tulad ng West Philippine Sea. Kaya kung interesado ka sa defense updates, naval assets at geopolitics sa rehiyon, siguraduhing tapusin mo ang video na ito. Kamakailan lang, pormal nang sinimulan ng DOTR ang bidding process para sa 5 karagdagang 97-meter MRRVs para sa Philippine Coast Guard. Ayon sa impormasyon, isang invitation to bid na ang naipadala sa Mitsubishi Shipbuilding Company Limited, ang Japanese shipbuilder na gumawa rin ng 2 pinakamalalaking barko ng PCG sa kasalukuyan. Ang mga bagong barkong ito ay bahagi ng MSCIP Phase 3, isang malaking proyekto na pinupunduhan ng Government of Japan sa ilalim ng kanilang Official Development Assistance o ODA program. Dahil ODA-funded ang proyekto, may malinaw na patakaran kung sino lang ang pwedeng sumali sa bidding. Sa ilalim ng Japanese ODA framework, Japanese shipbuilders lamang ang pwedeng sumali sa bidding. Ibig sabihin, hindi ito open international competition, kundi invitation only at highly selective. Layunin nito na masigurado ang kalidad ng paggawa, mataas na technology standards at mas maayos na project execution. Para sa Philippine Coast Guard, malaking advantage ito. Kapag iisang country at halos iisang design philosophy ang sinusunod, mas madali ang training ng crew, mas simple ang logistics at mas efficient ang long-term maintenance ng mga barko. Mahalagang tandaan na ang Mitsubishi Shipbuilding ang gumawa ng BRP Teresa Magbanwa o MRRV 9701 at BRP Melchora Aquino o MRR 79702 na kilala bilang Magbanwa Class 97-meter multi-role response vessels. Sa ngayon, sila ang pinakamalaki at pinaka-capable na vessels sa buong PCG fleet. Ginagamit ang mga barkong ito bilang flagships ng Coast Guard para sa offshore patrols, maritime law enforcement, search and rescue missions at humanitarian assistance and disaster response o HADR missions. Dahil napatunayan na ang design at performance ng Magbanwa class, natural lang na ipagpatuli ito para sa susunod na batch ng mga barko. Ang 97-meter MRRVs ay idinisenyo para sa extended patrols sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Mayroon itong mas mahabang endurance kumpara sa mas maliliit na barko, mas maayos na seakeeping para sa rough seas at modern command and control systems. Mayroon din itong aviation facilities na pwedeng gamitin para sa helicopters o unmanned aerial systems o drones. Malaking tulong ito sa surveillance, search and rescue at real-time maritime domain awareness. Dahil dito, mas nagiging visible ang presensya ng PCG sa malalayong karagatan, lalo na sa mga sensitibong lugar gaya ng West Philippine Sea.
Ayon sa Defense Monitoring page ng Max Defense Philippines, posible ring magpadala ng DOTR ng invitations sa iba pang Japanese shipbuilders. Kabilang dito ang Japan Marine United o JMU at Mitsui Engineering and Shipbuilding na parehong may experience na sa mga naunang phases ng MSCIP phases. Kung mangyari ito, magkakaroon pa rin ng konting competition kahit limitado ang bidder pool. Posibleng makaapekto ito sa presyo, delivery timeline at kahit sa mga minor technical improvements na iaalok ng bawat shipbuilder. Pero sa ngayon, malinaw na may edge pa rin ang Mitsubishi dahil sa kanilang proven track record sa 97-meter MRRVs. Kapag tuluyang na-acquire ang 5 bagong MRRVs na ito, malaking pagbabago ang mararamdaman sa operational capability ng Philippine Coast Guard. Mas lalakas ang kakayahan nito sa sustained offshore operations, mas epektibong maritime law enforcement at mas mabilis na response sa disasters and emergencies. Hindi lang ito tungkol sa Coast Guard. May mas malawak din itong epekto sa national security at sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang interes nito sa karagatan, lalo na sa panahon na patuloy ang pagtaas ng maritime challenges sa rehiyon. Sa mas malaking larawan, pinapakita rin nito ang lumalalim na maritime cooperation ng Pilipinas at Japan. Patuloy na tinutulungan ng Japan ang bansa hindi lang sa infrastructure, kundi pati sa maritime safety, law enforcement at disaster response capabilities. Sa isang rehiyon na puno ng geopolitical tension at competition sa karagatan, napakahalaga ng ganitong klasing partnership. Hindi ito aggressive military buildup, kundi isang maingat at strategic na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa ilalim ng international cooperation. Kung maipatupad ayon sa plano, ang 5 bagong 97-meter MRRVs na ito lalong papapatibayin ang transformation ng Philippine Coast Guard bilang isang modern, capable at regionally relevant maritime force. Isa itong malinaw na hakbang pasulong sa long-term maritime security ng Pilipinas. Ngayon, gusto naming marinig ang opinyon nyo. Sa tingin nyo ba sapat na ang 5 additional MRRVs para sa laki ng karagatang binabantayan ng Pilipinas? Dapat bang mas pabilisan pa ang modernization ng Coast Guard? I-comment nyo sa baba ang inyong opinyon. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klasing defense at maritime analysis, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa mga kaibigan nyong interesado sa usaping pambansa at regional security. This is Philippine News. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na video.